Or siya na dala-dala mo yung Pilipinas, suot mo yung Pilipinas, lalaban ka sa ibang bansa, lalaban ka sa iba't ibang bansa, tapos dala-dala mo yung Pilipinas. Sobrang saya na sobrang gusto mong gawin lahat ng kaya mo para maiuwi mo sa Pilipinas yung panalo. Madami naman malalakas na Pinoy when it comes to NBA 2K as well. We just need the spotlight. Kailangan lang namin ng opportunities. Hi, I'm Miguel. I'm Chris. And I'm Ian. We are Igilas Pilipinas. Panoorin ang aming exclusive interview sa DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino! Ngayong ika-87 taon ng kauna-unahan, DZRH. Tayo ay isa. Ikaw, kayo, tayo. Iisa ang radyo. Tayo ay iisa. Iisa ang nag-uugnay. Iisang radyo ang pinakikinggan. Tayo ay magkaisa dahil tayo ay Pilipino. DZRH 87 tayo. Saan ka man sa mundo, tayo iisa. Tayo Pilipino. Serbisyong tapat sa iyo, DZRH. Mga karagdagang kaalaman kung paano malulunasan ng iba't ibang karamdaman. Tuloy po kayo sa programang Pangkalusugan. Lunas. 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 Magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang programang Lunas, isang oras na talakayan tungkol sa ating kalusugan. At throat ang pag-uusapan natin ngayon na very interesting dahil lahat tayo gumagamit ng ating boses at ng ating lalamunan. Kaya samahan niyo po kami sa isang oras na discussion dito po sa programang Lunas. Privilege tayo na makasamang isang expert pagdating sa pagsasalita, expert pagdating sa pangangalaga kung paano natin mas may enhance pa yung ating boses at may ingatan para hindi po ma-damage yung ating boses, yung ating throat, yung ating lalamunan at iba't ibang bahagi pa ng mga ginagamit natin sa pagsasalita. Kasama po natin, fellow po siya ng Philippine Society of Otolaryngology at head din po siya ng surgery. Si Doc din po presently ang chairperson ng Philippine Academy of Laryngo-Bronchoesophageology and Phoniatrics o yung PALP. Mas shortcut po na term yan. Nagtapos si Doc ng University of Santo Tomas sa College of Medicine at registered pharmacist din si Doc. She finished ORL HNS training sa Veterans Memorial Medical Center. Presently, active ho si Doc as consultant sa VMMC Medical Association. Siya po ay maraming pinagdaanan ng mga training sa iba't ibang mga bansa. Nakarating po siya ng US, nakarating ho siya ng Japan at iba't ibang mga bansa pa, Germany and the likes. Siya po ay nasa training ng video thromboscopy in Keck Hospital sa University of Southern California. Siya din po ay nag-undergo ng mga tinatawag na cranio-maxillofacial surgery sa Maximilian University sa Germany at Ishiki Memorial Voice Center sa Kyoto, Japan. Yan at marami pang iba ang expertise. Kasama po natin si Dr. Shamil Quinto. Doc, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi, Cheska, at magandang gabi po sa lahat ng ating nakikinig. Pasensya na at medyo tongue twister po talaga yung mga terms, no? Yes, oo. Pero siguro para mapadali na lang sila, 'di ba? Pag sinabi lang po kasi namin na otorhinolaryngology, head and neck surgery, ang ibig sabihin po nun ay ENT, head and neck surgery, or ear, nose, throat, head and neck surgery. So kung dati po, alam niyo po na EENT po siya dati, di ba? Yes. So kasama po sa amin ang eyes. Before po yon. Pero come 1980s, natanggal na po yung eyes sa amin, off na po siya ngayon. At ngayon, dinagdagan po kami ng HNS, which is actually head and neck surgery. Kaya kung meron pong mga bukol sa leeg, sa thyroid, yan, sa amin na rin po yan ngayon. Okay. So, marami pa rin, Doc, yung nalilito kasi buti nabanggit mo yung sa EENT. ENT na lang ngayon kasi ophthalmologist na ang tumitingin dun sa mga may problema sa mata, Doc.
Yes po, opo. Bali, ENT, HNS. Ayun na po yung makikita nyo. Oo. Mas humabang konti pero kumbaga nag-specify na po sa mga kondisyon na dapat i-address doon sa specific area or region na sakop ng pag-aaral nila Doc Sham. Ano po ang kasama dyan, Doc? Doon sa, ano ba, neck lang ba? Kasama ba dyan ang ilong, Doc? Ang bibig? Oo, kaya nga po sinabi ko kanina, it's actually ear, tenga, nose, ilong, throat, lalamunan, paggawaan ng boses, head and neck surgery. So, yung neurological or utak, iba naman po yun, neuro naman po yun. Pero mga bukol sa ulo, sa leeg, sa amin na po yan. Bumabagsak na po yan sa amin, sa specialty namin na ENT head and neck surgery. Ngayon, nabanggit nyo rin po yung PALP kanina. Yun po yung academy namin of interest ng mga doctors na ang interest ay nasa boses at paglunok at mga other disorders ng paggawaan ng boses at pag-swallowing, kumbaga. So, kami po, mas naka-center po kami doon sa side na yon. Baka naaalala lang, Doc, ng mga pasyente or nung mga nakikinig sa atin, nanonood, yung mga ENT doctors or yung mga katulad ninyo na head and neck surgeon, kung may kailangan surgery, naalala lang nila na, Doc, di nawawala yung ano ko yung sore throat ko. Pabalik-balik yung sore throat. Doon lang sila magpapacheck up, Doc. Oo. Actually, ang sore throat kasi, maraming causes yan. Pero ang most common cause is viral. Pwede rin po kasi yan non-infectious na sinasabi. Pag sinabi nyo non-infectious, pwedeng environment. So, pag environment, sobrang lamig ng panahon, sobrang lamig ng aircon sa mall, yung mga BPO na sobrang exposed sa sobrang lakas ng aircon at dry air, yung mga nakanganga pag natutulog kasi snoring, di ba? Yan. Kasi it's not the normal way of breathing. Dapat po ang daan ng hangin sa ilong para humidify. So pag sa lalamunan po dumadaan lahat, mas nakakatuyo ng lalamunan. Ngayon, pag sinabi natin infectious, nandiyan na po yung viral and bacterial. Magkaiba rin po yun. Ang viral, usually, spontaneous relief po siya. Ibig sabihin, pwede siyang umokay nang wala kang iniinom na kahit na ano. Pwedeng water intake lang, ganyan, umokay na siya. So parang it would just have to take its course, diba? Now, for bacterial, lalo na pag meron na pong nagnananana, nilalagnat na kayo ng mataas, yung mga ganyan, yan po, mas maganda na po, dyan na po pumapasok ang antibiotic. So hindi po lahat ng sore throat kailangan bigyan ng antibiotic. Kasi ang namin, ina-advocate nga namin na huwag kayong basta-basta uminom na antibiotic kasi the more na natutuwa kayo sa kakainom, day 1 pa lang, minsan nagkakaroon ng resistance ang bacteria. So which is hindi rin maganda. Akala nila, Doc, gumaling na sila after 2 to 3 days. Doc, wala nang masakit. Tapos, di na ininom yung gamot. Ayun pa. Isa pa po yan. Pag alimbawa hindi nyo tinatapos yung antibiotic, mas pinapalakas nyo po yung resistance ng bacteria dun sa antibiotic na yon. Kaya mapapansin nyo next time, bakit hindi na nag-i-effect yung antibiotic sa akin? Parang ganon. Okay. Ilan lang yan sa mga most common na conditions na nararanasan nating mga pasyente sa throat natin. Marami pang iba. Siguro, Doc, yung mga basic muna simulan natin hanggang dun sa more advanced na siguro nag-lead to more serious illnesses. Katulad yan, sore throat. Pwedeng mag-lead yan sa ibang mas malala, Doc, no? Bukod sa sore throat, Doc, bakit daw ba tayo bigla na lang namamalat, Doc? Lalo na sa announcer, problema namin yan. Pag wala kaming boses, Doc. Bakit bigla namamalat? Basically kasi kaya naman namamalat, may namamaga sa vocal cords, di ba? Pero yun nga yung sinasabi ko, ang vocal cords mo kasi is hydrated siya dapat. Kaya palagi namin sinasabi, even in talks, how do you care for your voice? You should actually drink. Hydrate water. Hydrate with water, not with milk tea, not with coffee. Kasi coffee, alcohol, etc., mas lalo ka madidehydrate, di ba? So, pag tubig talaga. Kung alimbawa tatanungin nyo, usually kasi madalas na tanong din po, Doc, malamig ba o mainit? Okay, or tepid, oo. Hindi siya masyado nagmamatter eh. Pero if you're really using your voice na paulit, alimbawa pagod na pagod ka kakagamit ng boses mo, tagal-tagal mo siyang ginagamit or performer ka, it's not advisable for you to drink
cold water. Kasi para lang din siya, your vocal cords is made out of muscles eh. So parang binuhusan mo siya ng malamig. Kumbaga parang ganon. So if you're exhausted from a long time of talking, we don't recommend you to drink cold water talaga. Ipahinga mo naman. Actually, kahit normal tepid water lang na or lukewarm, it's better. Okay. So kaya rin namin dun sinasabi na alimbawa, pero before that, nasa bahay ka, wala ka namang ginagawa, uminom ka ng malamig na tubig, it's okay. Okay? So, ayun po yung mga things na dapat yung alalahanin. Ito yung mga common lang na hindi medical, pero something na makakatulong sa mga napaos. Minsan kasi na-dehydrate lang yung vocal cords ng papaos pasyente kasi sobrang dry yung environment. Isa pang sinasabi namin, maglagay ng dehumidifier sa tabi para pag sobrang lamig ng aircon or dry, yan, isa yan. Mint. Usually ito yung mga Para mga lozenge tawag natin na mints. candy. Yes, lozenges. Ang pwede ko masabi kasi, mint, ang nandun yung feeling na parang nagkakaroon ka ng relief eh. Oo. Kasi ramdam mo yung menthol. Mm-mm. But in truth, menthol would actually cause dehydration and dryness of your throat. Oh, So, okay. if it's to each his own, sabihin natin, sa akin kasi umu-okay ako, sasabihin ng iba. It's better kasi scientifically, it would dry your throat. You drink water as well. Drink water pa rin. For salabat, ganun din po kasi yon. Ang salabat is anti-inflammatory. Okay? It's anti-inflammatory. If you have inflammation, it's good. Okay. But if you have LPR, what's LPR? LPR is reflux na umabot na sa lalamunan. And alam natin na ang nagkakos ng reflux na yon is secondary to spices or spicy food. Okay. And ginger is Kasi actually spicy. spicy. It could aggravate your symptoms. So, ayun yung mga things na you should at least put in mind. Kasi hindi porket okay dun sa kaibigan mo, sa kapitbahay mo, magiging okay rin sa'yo. Kaya it's better to have a good consult with a doctor, with a specialist. Oo. Kaya ayun may mga practical tips si Doc na minsan nane-neglect natin or basta ang alam natin pag masakit ang lalamunan, inom ako ng mainit, marirelieve na yan. Depende rin pala sa iinumin natin, Doc. Yes. Ito, I usually tell this to patients, kape, tsaa, gatas. Maasim maanghang. Minsan nakakatawa, sinabi mo na maasim maanghang. Sasabihin ulit ng pasyente sa'yo, Doc, kalamansi juice. Maasim nga po eh. Tatanong naman sila, ano po bang sinabi ko? Di ba maasim? Ganon. Tapos, kape, tsaa, gatas, hindi siya maasim. Pero pagdating po sa sikmura, maasim siya. Okay. So, nagfer-ferment siya eh. Especially when you combine milk and meat, mas mataas yung fermentation ng section mo. So there are things na kahit papaano talaga makaka-aggravate po nung tinatawag natin na reflux. So ayun po yun. Oo. Yung mga dahilan ng pananakit ng ating throat, yan ang ating pinag-uusapan. At yung mga common at mga basic mga tips na minsan nakakaligtaan natin, practical tips na nalaman natin galing kay Doc Sham. Dahil siya po ay isang expert pagdating sa pag-aaral ng lalamunan natin, pati yung mga parts na nandyan. Maraming mga organs pa dyan, Doc, no? Sa leeg natin. Pag leeg, malami talaga. So, pag sinabi mong leeg, nandyan ang thyroid gland, yung goiter na tinatawag. Anything na nagpapalaki sa glandula ng thyroid. Kasi ang normal thyroid po, lahat tayo may thyroid gland eh. This is actually responsible for your metabolism. Hindi siya nakakapa. Dapat. Pero pag lumalaki na siya, nakikita na siya na parang umuusbong, nakakita na kayo nun, imposible hindi pa kayo nakita. Matambok, Doc, no? Matambok Parang na o kaya may bukol na. Minsan hindi lang tambok. May mga patients kasi na medyo thyromegaly, kumbaga, ibig sabihin, medyo malaki yung glandula. Meron mismong mga pasyente na mismong yung thyroid may bukol talaga. So, anything na gano'n ang nangyayari, ang tawag natin doon goiter. Naririnig yung siguro, may goiter ka, ganyan. So, yun po. Pero, it is not usually directly related to your voice. Kasi pwedeng may goiter ka, normal ang boses mo. Pero, depende sa bukol. Pag yung goiter na yon lumaki at naging medyo transforming to a malignant na bukol,
meron po siyang pwedeng madaganan na nerve na nag-i-innervate po sa galaw ng vocal cords na pwedeng mag-cause ng paos. At minsan, pag natatanggal din po yung bukol, sabihin natin post-surgery, na actually iniingatan po yan ng halos lahat ng ENTs pag gumagawa ng thyroid surgeries kasi ayaw po namin napapaos ang pasyente. There are moments lang po talaga na may hindi maiwasan na pag nakadikit na talaga, napabayaan ng pasyente yung bukol niya, dumikit na dun sa nerve, nasa-sacrifice po yung vocal cords at napapaas pasyente. Pero as much as possible, we really look for it's the nerve eh. It's what we call recurrent laryngeal nerve. We look for it before removing the thyroid gland para po hindi mapaos ang pasyente. Oo. Baka may mga tanong na yung mga listeners natin, pwede po kayong mag-PM sa akin. Hanapin niyo po yung aking page, Cheska San Diego Bobadilla. Live po tayo na napapakinggan sa, of course, sa radyo. Tayo rin po ay live online sa pamamagitan ng Facebook and YouTube channel po ng DZRH News Television. Pwede niyo po akong hanapin, Cheska San Diego Bobadilla, para pwede po kayong magtanong, magpadala ng inyong questions tungkol sa inyong lalamunan. May mga nakakapaba kayo, nahirapan kayo magsalita, nahirapan kayo makadinig, nahirapan kayong huminga sa inyong ilong, yan po ang ating pag-uusapan. Kasama po natin ang otolaryngologist o specialist pagdating sa ating throat, si Dr. Shamil Quinto. Babalik tayo sa ating talakayan matapos lamang po ang ilang paalala. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, puti